Alright guys, today magkaroon tayo ng shoe review ng 361 degree AG1 Pro Gundam Edition. Marami nag-request sa akin na gawan ko na raw ng performance review itong AG1 Pro. Kasi hanggang ngayon, no, meron ng AG1 4 pero sikat pa rin siya and marami pa rin nabebenta. Nagkakaroon pa ng maraming collaboration katulad nito. Kaya gusto ko malaman ngayon, no, curious ako kung worth it pa rin ba bumili ng AG1 Pro o napaglumaan na ito ng panahon. Samahan nyo ako guys, i-review na natin to. Let's go! Hey, I ain't never giving up. Said I never give up. Pero bago tayo mag-start, kung first time mo pa lang sa channel na to, mga ganitong content naman yung hilig mo, mga shoe review, mga fitness related videos, mag-subscribe ka na and click mo na rin bell icon para lagi ka updated sa mga next videos ko. Unang Aaron Gordon shoes na Pro version. Kahit luma na to, napakarami pa rin nagme-message sa akin na gawan ko ng review. Maybe because yun nga, sumisikat si Aaron Gordon, nag-champion siya, and very affordable to para sa isang mainline shoes. Kahit na luma na, panalo pa rin yung design, panalo pa rin yung tech. Binigyan na po nila ako, no, ng 361. Nagawa ko na po actually na review to, na una pa to, no. Sorry guys, maglalagay ako ng link dito sa taas, somewhere there, kung gusto nyong mapanood yung full review nito, no. Pero kasi kung ako yung tatanungin, yes, relevant pa rin to, lalo na kung bigs ka, no. Ito yung talagang ultimate na pang sentro na sapatos. Sasabihin ko na kung bakit. Mag-umpisa muna tayo sa aesthetic and material. Sa materials pa lang, unang-una yung quick bone, no? Carbon fiber na po yung torsion plate nito, arch support, no? One piece na siya, arch support torsion plate. Yung quick balance nilang technology, yung kanilang TPU plate, ayan, hanggang dito sa heel counter, very supportive po talaga sa heel counter. Naku naman guys, very robust talaga, no? Dami talagang support all throughout. Gumamit din po ito ng mono yarn, no? Ayan, no? Tingnan nyo guys, mono yarn pa po ang ginamit. Mahal pa pong material yan. Grabe. Pero yung pinaka-uppers niya dito, parang mesh lang. Mesh. Yung dito. Siguro for breathability. Pero itong mono yarn na to, breathable po to. Ayan, may butas-butas pa. So, very breathable pa rin naman. Kailangan niya maging breathable guys ha. Kasi ginampak niya ng mga TPU plate. O, tingnan nyo dito pa, may TPU plate pa sa toe area. Grabe naman. Daming TPU plate. O, pati sa dito, sa lacing system, ang dami rin. Gumamit po ito ng Neofoam organ, NEO foam. Ito po. Yan, nakalagay dyan. And meron pa rin po siyang quick foam. Ito po naman, nakalagay po dyan. Yan, quick foam. So, dalawang foam po ang ginamit dito. Ito, may etiketa po. Ito po, meron din po kasi siyang quick foam. Napakalambot din po nito, no? Talaga namang ginampak na to sa material. Sa aesthetic, napaka-pogi pa rin. Oh. Gusto ko actually yung glossy effect niya. Kaso lang hindi siya everyone's cup of tea. No? Parang sa iba, pwede lang sabihin na parang over na po yung design niya. So for me, no, dahil napakaganda ng material in collaboration pa with Gundam, for me, 10 out of 10 po talaga ang aesthetic and material nito. Kasi nagagapuan ako sa kanya. No, ako lang naman po. No, 10 out of 10 po ito. Next, punta po tayo sa traction and outsole. Guys, pinang-outdoor ko ito and napakaingay po sa outdoor. Yung outdoor na pinaglaruan ko nito guys, kilala po ito bilang dusty kasi parang maraming, ano ba to? Grass, mga soil sa paligid. Maraming construction sa paligid kasi bagong village yun. Very dusty po talaga. Pero nung ginamit ko ito, nag-i-squeak pa siya dun. Nagulat ako, hindi ko ina-expect. Hindi rin po siya nag-a-attract ng dust. Makapit pa rin kahit kamayin mo. Kung mag-attract man ng dust, konting pahid lang, isa lang nga, okay na. Kaso lang, maliliit yung kanyang grooves, diba? Good po siya for outdoor, maganda yung traction. Parang wala naman nangyari. Tinang-outdoor ko siya, okay naman, no? Sa tingin ko, good siya for outdoor pero hindi po talaga siya great for outdoor. Pero yung traction nito, top tier kahit saan, outdoor, indoor. So guys, ang score nito mataas.
9.5 out of 10 po tayo sa traction and outsole. Question mark lang ang kanyang durability. Plus translucent, semi-translucent kasi to, no? So yun. So next, punta na tayo sa safety and support. Nasa tingin ko ito yung pinaka-strong point. Obvious naman, guys. Puro armor to eh. Armor talaga. Guys, armor talaga. Sa harapan pala, may nakita na ba kayong sapatos na ganito yung harapan? Wow! Na pang-basketball. May armor na kagad. Sa taas pa lang, sa lacing system, may mga armor. May quick balance pa dito for lateral containment. Kaya nga, ikaw alam kung magaling ang tsamba mo, malakas eh. Ito nakuha nila to sa sa AG1 talaga. Kahit hindi sa Pro version meron ganito. Pero ito sa Gundam Edition, ito nakuha sa Gundam Edition, and ito rin sa Gundam Edition to. Napaka-tigas, guys. Maganda talaga yung support. Heal counter, guys, very supportive. Perfect heal counter. Kasi guys, lagi kong sinasabi, very important itong part na to. Kasi kung sobrang lambot, hindi siya supportive, mataas ang risk na matapilo kayo o ma-injured kayo sa paa. And ito guys, obviously, no, umaangat na to for your external heal counter. Meron pa dito ganito. And ito pa, tumataas pa dito yung Aaron Gordon na logo. Pati sa medial part, ayan, may mga support din dito. Ito for lacing system support. Plus, syempre, may quick bone. So, may arc support. Itong carbon fiber dyan. And may torsion support. May twisting support to. So, hindi basta-basta magti-twist yung paa ninyo. Plus, yung outrigger na ganyan, guys, oh. Makapal yung outrigger. Mababa talaga yung risk ng rollover, ng tapilok dito. And lalo na dito, guys, no? Kahit pa mag-toe drag kayo, buong araw kayo mag-toe drag, hindi na satisfy sa infusing. TPU plate yung ginawa. So, kahit pa sobra yung pressure point mo dyan, tatagal talaga yung sapatos. Very durable to. So, sa safety and support, guys, very obvious na ang ano nito, ang score. 10 out of 10 po ang score nito sa safety and support. Fit and comfort tayo, guys. Good thing wide foot friendly po ito, no? Siya, lahat naman ng AG1 na naririnig ko and sa pagtingin ko sa kanya, pag-analyze ko, wide foot friendly po talaga siya. Pero kasi, buti na lang ginawa nila yung, kasi guys, hindi na to mag-e-expand, ha? Tingnan nyo naman, TPU plate to, hindi to mag-e-expand. Though kasi bago ko pa lang siya ginamit, nung first time ko siyang ginamit, parang tumatama ako dito and uncomfortable ako minsan, no, dito sa pressure points. Pero kasi nung later on, nung tumatagal na next na gamit ko, okay na po siya. So kailangan lang po itong i-break in. True to size po to, ha guys, true to size. May space pa po ng konti kasi wide foot nga, friendly siya. Pagbagsak nyo, may space pa para mag-spread yung mga daliri nyo. Safe po talaga sa inyong paa. Safe po sa inyong tuhod. Ganun po ang natural na reaction ng paa natin pag bumabagsak, nag-i-spread ng konti. Huwag po natin pigilan yon. So, maganda to kasi ganun po siya. Meron pa rin naman siyang 4-foot flex. Nakakatuwa, no? Malambot naman kasi yung Neofoam organ. Malambot din yung quick foam. Hindi siya very stiff. Naka-ano naman siya, exposed. And itong quick balance, hindi naman siya sobrang tigas. Okay pa rin siya. Well padded pa po to, ha. Tingnan mo naman, guys. Ayan, no, may Achilles pillow. Nakikita ba? Ilawan ko na malakas. Ayan, no. Ayan, no. Yun. So, yun. Diba? May Achilles pillow pa siya na makapal. Ang ganda pa, guys, ng padding nito, no. Parang premium talaga. Plus, all throughout to, padded to lahat, ha, guys, lahat. Maganda naman ang heel to toe transition. Yun nga, maraming 4-foot flex. Kaso lang, yung weight niya. Doon na tayo. No? Hindi po siya magaan. No? May kabigatan po ng konti. Middle lang siya, middleweight. Hindi siya heavyweight, di ba? Step in comfort. Siyempre malambot, guys. Neofoam eh. Plus, quick foam, guys. Alam nyo na kung gaano ko kalove yung foam na yan. Malambot po talaga, step in comfort. So guys, fit and comfort, bibigyan ko to ng mataas na score na 9.5 out of 10. Kaya lang hindi ko to na perfect kasi parang
medyo mabigat siya ng konti. And yun nga, parang tumatama dito. Pero pag lagi mo nang ginagamit, okay na. Next, punta na tayo sa cushioning. Parang for me, power forward center po talaga siya. Ang court feel nito, hindi gaano. Mataas po talaga siya. High off the ground. Nung una ako, parang nanibago. To be honest guys, nanibago ko. Mataas siya nga. Hindi usual yung taas. Kasi nga, dalawang foam to guys na pinagpatong eh. Yung quick foam saka yung neo foam. Pero dahil nga dun, yung shock absorption, 100%. Nandun pa rin yung bounce kasi nga quick foam ito. Yung ano kasi guys, no, yung NFO, more on plushness. Yung quick foam, yun yung may bounce, may energy return. No, so pinagsama nila kaya parang for me perfect po talaga. Plus meron pang bounce kasi nga meron tong arch support torsion plate. Pero yun nga, niche to, center power forward po talaga. So dahil dyan guys, cushioning, 9 out of 10 pa rin po. Pero kasi dahil ngayon, medyo mababa yung kanyang court feel, mataas po siya, yung iba maninibago, yung iba ayaw nun. Next, punta na tayo sa breathability. Nagulat ako sa breathability nito, no? Hindi ko ine-expect yung mga naka-exposed na area katulad nito, itong mesh na to. And itong ano nga, mono yarn. Guys, mahal tong ano na to, material na to. Ito. Very breathable. Plus, may dalawa pang butas na malaki. And pati dito sa likod, guys, ha, pumapasok pa rin dito, nakakatuwa. Mesh pa rin naman kasi siya. So, pati sa likod, breathable, pumapasok ng maayos yung hangin. So, mataas pa rin nabibigay ko, guys. 9 out of 10 po sa breathability score. Parang ang tataas na mga score nito na ang tataas. Next, punta na tayo sa price tag. Ngayon kasi parang nasa 3,900, 4,000 siya, 4,200 minsan, 3,800. Mga nandiyan siya sa range na yan. Kung ako yung tatanungin, okay pa rin. Jump pack to sa technology. Yung ganung presyo, mura yun, sulit yun. Plus yung technology nito, technology niya, dalawang foam, puro TPU plate, puro support, ganda ng impact protection, perfect talaga impact protection. Very cushioned. Worth it po talaga. So dahil po dyan, ang score ko dito sa price tag, 10 out of 10. Grabe, no? Sa akin lang naman, guys. Kasi limited edition din to, hindi na marami yung ginawang ganito. So talagang ako guys, mas marirecommend ko to sa mga centers, power forward. Pero kung ganun ka, maglalagay po ako ng link dyan sa baba. Legit seller po yan, 361 degree mismo, Lazada, Shopee. Nandiyan po yung link. I-click nyo lang yan para matry nyo kagad to guys. Hindi ako mapapahiya. Ipanglalaro nyo man, outdoor, indoor, panalo po talaga. Worth it po. Pero kung naghahanap pa kayo no, ng ibang 361 pang center, power forward, maglalagay po ako dito. And yung bilog dito guys, huwag nyo kalimutang pindutin para makasubscribe po agad kayo para lagi kayo updated sa mga next videos ko. Maraming po salamat sa panonood. Mag-ingat po kayo palagi and lagi nyo rin pong tatandaan to always drink your protein and water. Bye!